Everybody's okay? Front one. Oh, sorry. It's a little free. Pero kung pag magpangalan pinakabangga, dali talaga tayo lahat, no? Oh, buti hindi tayo yung ano, mami. I-vlog na natin to, my love, ha? Okay, guys. Hi. So, today is Thursday at ngayon ay July 9. At supposed to be bukas pupunta kami ng Calgary. Maraming nangyari, guys. At isa dito, yung nangyari just now, mga hours ago, like mga 4 p.m. at ngayon nandito kami sa Sibuchon, Edmonton, sa south side. Pero yung nangyari sa amin, guys, ay hindi dito nangyari sa area na to. Kwento ko lang, last Tuesday, guys, ang nangyari pala is galing akong work, sinundo ko si Chris at ang nangyari ay ito. So, na-tow kami dahil yung alternator ng sasakyan ay kailangan palitan. At kailangan din namin malaman na okay siya kasi nga pupunta kami ng Calgary dahil padating ang aking mother-in-law at tita-in-law dito from the US. At so, naayos naman namin yun, guys. At napacheck na rin ni Chris yung Freon kaninang umaga lang dahil nga nung para make sure that this car will run smoothly papuntang Calgary bukas. So, pero kanina, guys, sinundo nila ako from work. At pagkatapos nun ay susunduin namin yung eldest ko sa kanyang volunteer work sa Edmonton Food Bank, which is also in the north. So I'm from St. Albert going to north sa Edmonton Food Bank. At bago kami makarating doon, siguro mga 5 minutes away, ay may nangyari sa amin. So masaya kami nagkwekwentuhan kasama ang aking mother-in-law at ang tita-in-law at kasama si Celestia and yung pang-apat naming anak, no. At yun nga, ito ang nangyari sa amin, guys. Pakita ko sa inyo. I believe just Everybody's okay? front one. Oh, sorry. It's a little free. About a 2010 2006 Honda Odyssey. Sino talaga nakbangay sa huli? Sa banggang. Kayo po ang binangga niya? Oo, binangga kami. Wala niya kung dire-diretso siya eh. Na sumagit ang ulo ko ah. Oo, Pilipino kami. Ha? Ang lakas din sa Ang akin. lakas ng tama din eh. Sa akin talagang nag-spark ang ulo ko eh. Umatras kayo o na-forward kami? Hindi, kayo naka-forward. Ganun Ang lakas ng... Hindi, nag-go ka pa eh. Hindi ka pa nag-go? nag-go. Yeah, yun ang... Sa namin yung ano. Yeah, alam mo naman. Ano yung paningin ko? Yeah, have a good rest of your day. Good luck. Thank Thank you you. very much. No worries. I-open natin to si Tita Lydia lalabas. Kay Tita Lydia yung fire department. Sino kayo yung name nyo? Pero yung name? No, he's just sa scooter. Sorry, and the paramedics said as well. So, hindi pala siya. Hindi siya. lang siya. Ano lang siya, oo. Mabait
nga, tumawag Oo siya nga na ano eh. Kasi tayo din natin Tapos maisip tumunod yun. yung iPhone na ano, di ba? Nag-car crash detected. Ay, di ko na ano, tumilapon yung sa akin. Tumilapon. Unang hinanap ko yung cellphone. May tumawag na ano, na nag-time yung there's Yes, sir. How are you today? Yes, sir. So great. Niro-road test na naman niya. bago yan. Yeah. Thank you so much. It's not a problem. You're in the first one? Yeah, I'm the first one. So we thought it was them that bumped us, but it was the rest. Yeah. Usually trucks don't get that much damage, so he was really moving to be able to push them into you guys too. So, I'm glad you guys are at least okay. I hope he's okay too. Yeah. You can slowly left shoulder. Oh, that's my number. Pero pag magpangalan yung makabangga, dali talaga tayo lahat, no? Oh, buti hindi tayo yung ano, mami. A few moments later. So, yung lalaking, ganun pala guys, yung nangyari sa amin, no? Nung nahampas kami, dahil nagkaroon ng impact, yung second car na bumangga sa amin, itong iPhone watch at saka yung phone, no, Apple Watch at yung iPhone ay nagsignal na merong alarm at nag-call siya ng 911 automatic. It looks like you're in a car crash. So, automatic tumawag ng 911 at biglang may kumausap sa akin. Pero, so, ayun nga guys na kasi sila siya. So, ngayon nga ay nandito kami sa Sibotyon kasi magdi-dinner kami. At umandar pa tong sasakyan dahil simula nung nabangga to kanina na tatlo kaming sunod-sunod ay umandar siya, hindi siya tinurn off. Hindi siya tinurn off yung engine at umandar siya. May pinuntahan pa kami yung Purolator at pagkatapos nagpunta na kami ng Sibotyon para mag-dinner. So, susunduin din sana yung ibang naiwan sa bahay. Pero pag turn off ay hindi na dahil nga yung battery niya ay naipit, natanggal. So, ayun guys. Yun lang yung ating ma-share ngayon na nangyari. Na yun. So, pinag-Uber na lang namin yung mama ko at yung dalawang anak para pumunta dito since malapit lang naman, $3 yung pamasahe nila dito. At ayun, so may insurance naman. Wait. A few moments later. Natanggal na. Oh, Saan? yun oh, naputol. So kailangan ayusin. Oh, yun lang. Oh, ibig sabihin. Pero Hindi itutow siya- pa rin yan. Di ba kung magawas na ano. Ay, tanggal nga daw. A few moments later. So, tapusin muna natin tong vlog na to guys. Explain ko lang sa inyo kasi medyo ang dami ko sinasabi kanina. And so ganito nga yun. Sinundo ako from work with my mother-in-law, with my tita-in-law, Celestia, Saraya, and si Chris yung nag-drive of course. So, sinundo ako from work. Pinasyal ko sila, pinakilala ko sila sa aking ka-work. Yan, para makita naman nila kung saan ako nag-work. And then, ang plan namin is ihatid, sunduin after sa akin, sunduin si yung aking eldest sa kanyang volunteer work for school. So, hindi na kami nakarating doon dahil nga kami ay nabangga. So, nangyari ng pagkakabangga sa amin guys, 5 minutes away from my daughter's volunteer workplace sa Food Edmonton Bank ay nakastop kami. So,
nasa stoplight kami. At masaya kami nagkwekwentuhan doon. Tapos bigla na lang si Tita Lydia sa likod ko. Nakita kong humampas, parang ganun. And then akala ko hahampasin niya ako. Tapos ako na pala yung next na gumanon. So parang nag-start kasi nasa middle kami. Sila yung nasa pangatlo. My daughter Sharaya and Tita Lydia ay nandoon. So yung impact sa kanila humampas, and then ako din. Pero good thing si mother-in-law ko ay nasa front seat katabi ni Chris, no? Siya. Nakita ko na hindi sila masyadong ganun yung impact compared kay Tita Lydia sa likod. Pero ang pinaka good thing nito is hindi kami yung nasa talagang sasakyan, no? I mean, ang unang bumangga yung nasa third car, bumangga sa second, tapos yung second nag-result lang dun sa amin na nabangga kami. So kumbaga yung nasa gitna, siya yung na-sandwich. At ayun, so yung pangalawa ng sasakyan ay front and back niya ay sira. Ano nga ba yung sinasabi niyo? So pumasok muna tayo guys dahil malamig na sa labas. At wala tayong space, kaya dito na tayo sa hagdanan. Kasi wala tayong space sa loob ng bahay. Medyo maraming nagaganap doon. Kailangan natin tapusin ito para makabalik tayo sa bahay. So ito nga pala guys, malamig na sa labas kasi 10 o'clock na. Yan yung ating liwanag sa 10 p.m. dito dahil summer. So to continue with what I was saying nga, na yung pagkabangga sa amin, kami yung last na nabangga. Kumbaga, yung second car, siya talaga yung tinamaan. And then parang umandar lang yung nasa gitna, kaya kami natamaan. Pero yung primary na nakabangga, yung pang third car, ayun. So, merong two sides of the story siyang sinasabi. Kasi, nung tinanong namin yung second car, ano yung sinabi sa kanya, nung third car na nakabangga, ang sabi sa kanya is, meron siyang parang hindi niya napansin, may ginagalaw siya sa car or may kinakalikot siya sa compartment, and then stop go niya siguro yung car, kaya bumangga siya doon. Yun. Pero ang sabi ni Chris, ang asawa ko, ang sabi daw ay, sabi sa kanya na kumbaga nakastop daw yung nasa harapan niya at baka go na. So, hindi natin alam kung ano yung totoong story. Kung ano talaga yung totoo. And hindi ko alam kung how can we know the truth. Kasi, ano siya guys, dito, may bago na silang policy for reporting. So, it is a collision report. Hindi siya gagawin sa police report kasi wala namang na-injured or yung major accident na, I mean, yung nasaktan. Kaya ang nagpunta doon is the ambulance to check kay Tita Lyd, and then yung fire. So, yung nagpunta yung fire para i-secure yung place na walang, alam nyo yun, kasi hazard yun eh, di ba? Kung may mga coaching na bangga. So, ayun, sila yung mga nandoon, pero walang pulis na nagpunta. And then, ang procedure is for us to go to to report as collision report. So, may office yan dito. After ng aming dinner sa Sibutyon, ay pinuntahan ni Chris yung doon sa collision office kung saan nagre-report. Ayun, pero kailangan mo doon may mga insurance, yung registry, ganyan-ganyan. So, dito nga pala guys, no, kung mapapansin nyo, nung tatlong kotse na nagbangga kami, ay hindi katulad sa Philippines na nag-iinit, nag-aaway-away. Kasi ito ang usapan is, may insurance kayo, may insurance sila, and then, yun na yung bahalang sumagot sa mga, kung ano yung mga process nun, kung magkano yung babayaran, kung walang babayaran. Ayun, so depende sa package ng mga insurance na yan. At syempre, may mga reporting din naman yan. So, hindi pa namin sure guys kung ano talaga yung kalalabasan nito. But, ayun nga, kung meron kayong mga na-experience ng ganito, please comment down below. So, bukas nga ay pupunta kami ng Calgary at hindi pa namin alam kung paano kasi nga,
we feel na hindi talaga safe yung car para ibiyahe ng malayo. Especially if you're going to Banff. At ganun din guys na parang within the same month, ang daming nangyari sa kotse na yan. So, it's a sign na hindi namin pwedeng gamitin itong kotse na to. Baka meron na siyang bad luck or something. We hope na maging okay pa rin yung kotse na to. Hindi namin alam kung kailangan na natin bumili ng bago o talagang hindi lang natin siya o palitan na natin siya. Yun lang guys. So, yun yung nangyari sa amin. At syempre, minsan nakastop na tayo, talagang may mga nangyaring unexpected pa rin sa atin. Although guys, in my driving here in Alberta, in Edmonton particularly, hindi ko rin masasabi na perfect yung driving ko kasi talagang maraming times din guys na meron din akong mali. Meron times na nabangga na rin ako sa likod ng minor, pero actually ako din yung may kasalanan. Kasi dito pag right of way sila talaga yung may right doon. Kahit na ikaw yung nabangga, ako yung nabangga, pero sila yung right of way. So talagang wala tayong laban doon. At ayun, minsan may mga simple dito talaga, dahil minsan hindi ko alam kung kakaiba ba yung traffic rules nila, pero o hindi lang ba tayo sanay sa mga rules ng traffic nila dito, especially yung mga ganon, yung mag-left turn, tapos yung may mga parating and then you need to left turn kasi ang signal parehas kayong go. Ang aantay mo lang kung walang dumadaan, tsaka ka mag-left turn. At kung malapit nang mag-stop, mag-yellow yon, kung nasa gitna ka na, ay pwede ka nang mag-left turn. Pero yun nga, medyo tricky talaga guys dito mag-drive. So pero anyway, yung sa aming case na nangyari is nakastop naman kami. Talagang wala kaming ginagawa. Bigla na lang may bumangga sa amin. Ayun, so medyo nakaka-shock lang din. And then syempre, susunduin pa namin yung anak kong isa. Hindi namin agad sinabi sa kanya kasi medyo madali siyang ma-stress, especially sa mga ganong situation. Even if kahit simple driving lang, pag nagkakamali kami, ay napapansin niya yan na na-stress na agad siya. So, ayun, okay naman kami so far. Si tita lang yung pinapunta dun sa ambulance at chinek siya, blood pressure, sugar, yung mga ganon. And then, sabi mag-Advil or Tylenol kung may sumakit, just observe yan. So, ayun yung mga kailangan gawin. At ngayon nga, pagdating namin ng Sibutyon ay yung sasakyan, ayaw mag-start. Namatay siya. So, kala namin magpapato na naman kami ulit. Sulit na namin yung aming AMA. At buti naman ay hindi. Pero hindi pa namin sure, no? Kailangan talaga i-check talaga mabuti itong kotse na ito ngayon. Kasi talagang ito this morning lang inayos ng asawa ko yan. Talagang galing yan sa pina-change yung freon, dami niyang pina-check just to make sure that everything goes well pag travel namin sa Calgary. So, abangan natin, hindi ko pa alam kung ano yung gagawin natin, kung paano tayo makaka-travel sa Calgary. Ang sabi ng aking sister-in-law, ang sister ng aking husband, na si Chris, ay sabi niya, magpahinga na lang kayo, huwag na kayong tumuloy, ganun. So, syempre, minsan lang naman makabisita yung aking mga in-laws, no? Yung mother-in-law and sa tita. Kaya, yun, tignan natin, guys, kasi gusto pa rin nila magpunta ng Banff, especially yun talaga yung reason ba't sila nandito. Bukod sa amin, no? Siyempre, may mga tourist destination talaga dito sa Canada, especially the Banff, dito sa Alberta yun. Ayan, so, yun ang nangyari sa amin ngayon. Well, hindi lang to dahil ngayon nangyari to, pero simula nung na-flat yung gulong ko, no, doon sa white mud. After yan, parang every other 2 weeks after may nangyari. Tapos ngayon, in this, ngayong week na to, 2 yung nangyari.
So ano ba talaga yung sinasabi nito sa atin dito sa aming kotse na ito? Is it the car? Is it us or what? But we hope and pray naman na maging maayos ito and kung ano yung kailangan namin gawin, sana maayos, no? At syempre kung sino yung nakabangga sa amin ay sana naman ay ayun, maayos din ito, maayos yung kasi ibang lahi siya. Yung sa pangalawa namin is Filipino po siya, mekaniko po siya actually. And meron din siyang other stories sa pagdadrive ng car na yon. So hindi ko na lang i-mention kung ano yung background ng sasakyan na dinadrive niya. Ayun, so meron din siyang sarili niyang, kailangan niyang mga isettle na situation sa sarili niya doon sa pagdadrive ng car na yon. At yung nakabangga sa amin, hindi ko siya masyadong nakausap. Pero I'm grateful, especially for that person na nag-i-scooter lang siya. Akala pa namin na siya yung kasama doon sa bumangga kasi bumaba siya. I mean, nandun na siya sa situation. Nasa gitna siya ng 3 cars. In between the 3 cars, nandun siya sa kalagitnaan. Siya yung mismong tumawag ng 911. Tumawag siya ng 911. In-explain niya ano nangyari. Napakagaling niya, napakabait niya. And kung sino ka man, thank you sa'yo talaga. Nakausap ko siya but I haven't asked for his name. Sabi niya, kasi sabi ng Filipino, what are your plans? Parang galit pa yung isa, no? What are your plans? Kasi nga nabangga. And then, I was just nag-i-scooter lang daw siya. And then, I saw you. So, I called the 911 and checked on you. So, talaga unang-unang pinuntahan niya, are you okay? Yung mga kotse, kami, kung okay ba kami. So, napakabait niya. And then, hanggang nakarating yung fire department and the ambulance, andun pa siya. And then, whoever is that guy, God bless you for doing that thing, no? Kasi hindi lahat hihinto para sa inyo. Especially in that moment na parang it was a busy time, mag 4 p.m. So parang rush hour, people are going out from work. But he was there, no? Kung sino man tong tao na to, napakabuti mo. At yun, napagkamalan pa namin na siya yung kasama dun sa bumangga sa amin. Ayun, so yun lang guys. At yun lang update for today's video. And yun, maraming salamat sa mga prayers nyo at ayun in advance. So I hope and pray that you will pray for us sa gantong situation na to, no? Hindi namin alam bakit nangyayari yung mga ganito, but talagang dito sa Alberta, especially in Canada, no, talagang it happens. Marami mga nangyayaring ganito, kaya no matter how careful you are or how long have you been driving here, accidents can still happen. So, ayun lang guys. And sa lahat ng mga drivers or passengers or lahat ng nagta-travel dito sa Alberta, Canada, and anywhere here in Alberta or in Canada, ingat po tayo lahat. And kung merong nangangailangan sa road, katulad ng nangyari sa amin is, ayun, try natin na makatulong if we are able. Yun, so, yun lang guys. And thank you for watching this video. See you in my next vlog. Bye!